cancer, regaining strength to carry on. So actually, itong teaching na ito ay na-prepare ko na 3 weeks ago. Dito pala siya magagamit. At ito nga po sa NLT translation, sabi dito, keep on asking and you will receive. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Mayroon pa po yung karugtong na verse. Sa 1 Thessalonians 5:17. NLT translation pa rin. Sabi dito, never stop praying. Sabi niyo po natin, never stop praying. Never stop praying. At yun po, ang kailangan natin lahat. Amen po ba? Sabi nga, a prayerless Christian is a powerless Christian. Kaya, lalo na tayo mga anak ng Diyos, alam natin kung ano ang dapat gawin. So, never stop praying. Kahit may mga nararanasan tayo mga pagsubok sa buhay, nahihirapan man at ang sabi ng Diyos, ang paalala sa ating lahat, we have to keep on seeking. We have to keep on asking and knocking. Actually, itong verse na ito, ay akin po itong life verse. Ay, hindi pa ako Christian noon, pero nahilig na akong nagsaliksik na po ako ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng correspondence Bible, correspondence course. Tapos ito po yung verse na tumimo po talaga sa aking buhay at yun po yung nilalakaran ko. At ito ang aking alam ng aking kung ano ay yung sa NIV. Ano po ba yun sa NIV? Ayan, praying of sin. Pero doon sa isa, sa 7:7, sa NIV, Matthew 7:7, ano nga po ba yun? Pakiplas niyo po. Ayan, di ba? Ang sarap po niya, basahin at madali po natin naunawaan. Ask and it shall be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Yun po yung palagi kong dinideclare. Lalo pagka mayroon ako mga problema, true enough, talagang napaka-powerful po. Agad naman ang salita ng Lord ay napaka-powerful. Pero mayroon po talagang nag-aano sa ating mga puso na hindi nawawala. So, praise the Lord. Kaya ang ating pong pamagat sa ating pagpupulayan ay keep praying. Ayan po, keep praying. At hindi tayo makatandaan natin, hindi tayo makaka-breakthrough sa buhay natin kung hindi po tayo lumalapit sa ating Panginoon. Sabi nga sa awitin kanina kinuha ko lang yung life. Sabi dito, come to the river of life. Come if your heart is searching. Siyempre yung mga puso natin always searching sa Lord. Amen po ba? At sabi dito, come if your soul is thirsty. At yan ang dapat nating ilagay sa ating mga puso at i-practice araw-araw na thirsty tayo sa presensya ng Panginoon. Yan po yung nagdadrive sa atin to go nearer unto God through prayer. So we have to keep praying. Sabi po ng Panginoon sa atin yan. We are reminded. Kasi siyempre yung ating tema, bago magtapos, we are reminded na we have to keep praying.
natin, presensya ng Panginoon, ng Holy Spirit, kung hindi tayo nananalangin, kung hindi natin siya ini-invite sa ating mga buhay. Talagang ano po, iba ang buhay na puno ng panalangin. We have to pause, kung ano ka-busy, you have to pause for a while. Hindi nga a while, mag-pause ka, na tumigil ka ng sandali, mag-pray ka. At talagang ang leading ng Holy Spirit, ang guidance, at ipapakita ng Diyos the best solution sa mga problema na ating mga hinaharap. Kaya, sa pamamagitan ng walang humpay ng pananalangin, ang Holy Spirit po, let's allow the Holy Spirit to reveal His power sa buhay natin and to remove the hindrances sa ating mga buhay. Kasi kung tayo lang, on our own, hindi po natin kaya. Gusto mo natin, sabi nga, we're crossing awit yan persistent in prayer po ang kailangan natin lahat para ang Panginoon po natin ay para malakas natin ang heart ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, tandaan natin, it is not a one-time act. Hindi na po ngayon yung prayer. Yung keep on praying, yan po ay ongoing process ng ating buhay. As we draw near unto God, tayo po ay unti-unti rin po tayong nabago. Na-define din po yung ating pagkatao, ating pag-uugali, ating the way tayo magsalita, nababago po tayo. Kaya, it is not a one-time act. It is an ongoing process of engaging to our Lord. And the Holy Spirit, He is the one who will help us pray persistently. So, kailangan natin ng itong pagtitignan kung keep praying, makikita natin na dapat active yung ating faith sa ating Panginoon. May action po talaga. Asking, seeking, and knocking. So, intentional faith po yan. Na-need po natin lahat. Hindi po tayo magpapadala sa mga problema sa nakapaligid sa atin. Focus po tayo sa ating paglapit. Sabi, kanina nga lift your eyes to God. Talagang kanina pa lang iyak talaga po ako kasi yung mga awitin po talagang, Lord, dapat naman talaga, mga mata namin nakatuon ang mga puso na katulungan sa iyo. At sabi ko'y patuloy na pantayan ng ating mga puso at isipan na gagawin natin yung kung ano yung the best sa ating buhay. Number one po talaga is prayer. Pag-isip prayer, yung pagsalamat sa Thanksgiving prayer. Kaya nga active yung ating nasa active verb ask, seek, ask, seek natin, at you keep talking God's heart. So, alam naman natin yung assurance ng ating Panginoon na hindi po tayo niya bibiguin. Talaga naman, ask and it shall be given, seek and it shall find, knock and the door will be open unto us.
Praise the Lord. So let us keep praying sa buhay natin. Family, una sa sarili. Family, and then church, ministry, yung mga neighbors natin. Lumalawak po hanggang nationwide. Buong Pilipinas, pray natin. Tama po ba? Kasi tinuturuan tayo ng ating spiritual director na Brother Eddie, na hindi lamang sa Diyos, ganun din po sa bayan. Diyos at bayan po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. So, sabi sa Isaiah 55:8 sa NIV version, sabi dito, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, declares the Lord." So tandaan natin, kahit baka yung iisip natin, kaya ko to. Pero bakit si Lord, sinasabi ni Lord, keep praying. Hindi po natin alam na, kasi ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang thoughts ni Lord is higher than our thoughts. We have to obey. Obey lang tayo. At dapat lamang naman talaga sa salita ng Panginoon, sa kanyang utos sa atin, dapat tayo ay doers of His Word. Amen po ba? Doers tayo dapat. So, sundin natin. At sabi doon sa verse 9, sabi sa verse 9, "As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So, ito po yung nag-highlights po the difference between God's perspective sa perspective ng tao. So, yun po ang ating tandaan. Talagang ang laki ng difference. Ang perspective ng tao dito lang. Ang Lord, grabe ang lawak, ang laki. Hindi natin maunawaan. So, we have to abide in His Word. Kaya nga po, unang-una, doon sa verse na natin, do not stop praying. We need to be persistent. We have to keep on asking. Yan po sa number 1 na key points natin. We have to keep asking God. Sabi sa James 4:2-3, sabi dito, "You desire but you do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures." So alam ng Diyos, hindi po yun dahil binasa natin ngayon. Lahat tayo po talaga, minsan nakakalimutan natin humingi sa Diyos. Hindi po, nakakalimot po talaga. Kasi, ito po yung salita ng Diyos. You do not, kung talagang may time na tayo hindi humingi, nag-pray. Mayroon time na hindi tayo kaya hindi natin nag-iisip na hindi natin hinihingi. Or we do not pray persistently. Ay, yun po ang salita ng Diyos. Keep asking. Unang point po is, keep asking. We learn to ask the right thing. Habang tayo we keep asking God, we keep praying God, we keep drawing nearer to God, sa ating mga closet, sa ating mga pagdi-devotion, we learn to ask the right thing. Tama po ba? Habang tayo ay nananalangin, tinuturuan tayo ng Diyos kung ano yung tamang panalangin. At
Yun po yung sinabi kanina sa Genesis 4:2-3. But, not for our godly desires. Kaya, as we keep asking God, unti-unti po tayo binabago. Tinuturuan tayo na humingi according to God's will. Yan po. Praise the Lord. And, pangalawa, keep seeking. Ito po yung sa Jeremiah 29:11. Sabi sa Jeremiah 29:12, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Pwede rin po ituloy natin sa 13. Pakituloy lang po sa 13. Ayan po. Sabi dito, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So may condition po, no? With all your heart. Buong puso mong sinisik. Hindi yung nagpipray. Panginoon, kailangan ko ng ganito. Lord, wala kaming pamili ng bigas. Lord, sandali lang. Kailangan namin nasapin natin yung presensya ng Panginoon. Kailangan natin mahipo yung kanyang puso. We have to keep praying. Natatandaan ko, mayroong isang kapatiran tayo. Sabi ng kapatiran natin, nagpunta sila, nanganak ang asawa. Tapos ang nangyari, alam po ba, wala silang pera. Plus, cesarean. Tapos, uuwi na sila kinabukasan. Ang sabi niya, aalis lang ako, bibili ng lugaw yung asawa. Pero, bumili siya, pero napunta sa isang open field, open na lugar. Doon na pray, kasi mag-withdraw daw siya. Inabot ng ilang oras, 2 oras. Nagpipray. Hanggang may mga nakapaligid at nakatunghay sa kanya yung mga tao. Alam niyo po ba, pagbalik sa ospital, malamig na ang lugaw. Sabi ng asawa, malamig na to bakit ngayon ka lang? Alas 4 pa, pero dumating mga 7 o'clock siguro. Matatapos lang mag-pray. Alam niyo po, sabi niya, ang sagot niya, nag-withdraw lang ako. Kung nakipila ka na pala, nasa pera, wala. Pero kapag na yung time na pupunta na siya sa counter. Sabi niya sa counter, ma'am, kunin ko lang po yung kung magkano babayaran ko. Sabi niya, ay ang ginawa, may binigay na papel. Ma'am, kailangan ko po yung ma'am, hindi niya masabi, yung English. Tapos sabi ng counter, yan na po yan, pwede na kayong lumabas. Mabuti mo ba ang Diyos? Amen. Grabe ang talaga. Kaya, ang panalangin po, hindi po masasayang ang oras mo. Walang sayang sa pagtulong sa ating Panginoon. Mabuti po ba ang ating Diyos? Kailangan na natin to keep seeking. Una, keep asking, and then you have to keep seeking. Grabe, huwag tayong magpalamya-lamya sa buhay natin. Kahit naman may ginagawa kayo, you can pray. You can pray. Hindi po limitin si Lord. Keep seeking through prayer. Tandaan natin, this will reinforce our spiritual life, our everyday living. Nag-reinforce po yan sa ating mga buhay, and it invites us to pursue continually trusting His higher ways. Di ba? Pag nag-keep seeking ka, doon nagsisimula na yung higher faith natin kay Lord. We entrust to Him yung ating mga burdens sa buhay. Na ito po ay kaya
kayang-kaya isolve ng Lord. Kasi kung sa ating ways lamang, wala po. Sa Lord, kayang-kaya na isolve ang lahat. Amen po? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tandaan natin, habang sinisik natin ang presensya ng Panginoon, ang katugunan ng ating mga panalangin, ito rin po ay nag-grow deeper din po tayo sa pagmamahal sa natin sa Panginoon. Amen po ba? Parang pakiramdam, ay hindi na talagang feel natin na close na close tayo sa ating Panginoon. Pag tayo ay nananalangin sa Kanya palagi. Yung ating personal relationship sa Kanya, as in close. Ramdam mo talaga na yung feeling mo sa heart, yung sa heart mo, yung karamdaman mo ay masayang-masaya. Karamdaman mo na lamang na dumadalo yung luha, yung sasaya sa pakiramdam. Ganun po at saka na talagang yung mga bigat sa dibdib natin ay nawawala pa talaga. Tandaan, let us all keep seeking. He's waiting to meet us. Sa ating mga devotion, sa madaling araw, naghihintay lang si Lord. Kaya nga sa ating mga quiet time na siniset tayong time. Pag sinabi natin 4 o'clock, talagang kinigising ka ng 4 o'clock eh. It's the Holy Spirit na siya kumigising sa atin. Kasi He's waiting na tayo ay makapaningin niya. Parang mga batang naglalambing sa ating Panginoon. It depends our relationship to God if we keep on seeking to Him. It draws us closer to Him and to be intimate. Nagiging intimate, very close po ang ating relationship sa Lord. Praise the Lord na patuloy tayong pinaalalahanan to keep praying. And the last one, ito po yung last one, keep knocking. Sabi sa Revelation 3:7, to the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Praise the Lord. So si Lord na po ang makakapagbukas. Kung tayo ay we keep knocking God, si Lord, walang ibang tao kayang magbukas nito. Si Lord lamang. Siya lamang. It allows us to trust Him fully. Si Lord lang talaga mag-trust tayo sa Kanya. Sabi sa Psalms 145:13b, sabi dito, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. Sa letter B, ito po yung letter B. The Lord is trustworthy in all He promises, and faithful in all He does. Trustworthy sa promises. Si Lord lang at kay Lord lang natin matatagpuan yan. And faithful. Si Lord lang din po. Yung siya talaga, never fails. He is so faithful sa ating mga buhay. Just as seeking in Jeremiah 29:12, yung kanina, deepens our intimacy. Knocking builds a reliance on God. Nag-rely tayo sa Kanya. Habang kumakato ang Panginoon, di ba? Kailangan lang natin consistency. Praise the Lord.
It allows, sabi nga, it allows us to trust God fully. At it allows us to depend on God. Kailangan lang natin to keep praying, to keep asking, keep seeking.